Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po mga kaagapay. Thank you very much for being right here sa Heartline Friday Night Edition. Ito po sa inyo ay ang Kuya Pilo ninyo, si Coach Philo Laharca, na patuloy tayong nagbo-broadcast ng mga advice, mga wisdom quotes mula sa salita ng Diyos. At kung ano man ang inyong mga katanungan ay sinasagot natin dito. Kasi dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. At mapapakinggan tayo dito sa 702 DZAS AM Radio, kaagapay ng Sambayanan mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito lang sa ating programang Heartline. At kasama natin ang nagbibigay ng programang ito mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. At praise God, tayo ay patuloy pa na namamayagpag for the past 75 years. Thank you very much mga kaagapay for being here with us. Hila-hila na rin ang upuan ng ating mga kaagapay, mga kapatid, kachokaran, kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay, kagalit, ka, kung ano pa mang K ang meron dyan. Mga K, thank you for being here. At alam nyo, talagang meron tayong lovely guest na kasama ko lagi, naging aking associate sa school, naging kaklase ko yan. Siyempre, walang iba at kilala niyo na siya, si Ate Sally Ladignon. Good evening, Ate Sally. Hi, good evening, Pilo. Good evening sa ating mga tagapakinig, no? Yung Yes. mga faithful listeners ng Thank you for Heartline. our people. Yes, of course. Alam niyo ba itong si Ate Sally ay ating guest counselor? Siya ay registered guidance counselor ng PRC at miyembro siya sa Victory Katipunan diyan. At kasama si Ate Adrian Gayata. Pastora Adrian, hello. And volunteer din siya ng Living Wholeness Organization sa na pinamumunuan ni Pastor David Nichols sa Australia. Pastor David Nichols, kung nakikinig kayo, or if you're listening, ayan. At meron na rin kayong centers dito sa Asia, no, Ate Sally? Oh, nag-i-start pa lang naman. Nag-start pa lang naman dito sa Asia. Ayan. At isa sa mga I think, foundation members niyan ay si Ate Sally. Ayan. Siyempre, kasama din natin si Ate Sally sa mga gawain. Kasama niya ang Sante Alliance of Counselors. At yan yung grupo ng mga kaklase namin na nagtutulungan, nagmi-minister sa counseling. Diyan sa Alliance Graduate School. Hello! Mga katropa sa Alliance Graduate. Pero Ate Sally, kamusta ka na? Good evening. Anong balita? Mabuti, ang kabutihan ng Diyos, lalo na sa pagpapagaling, ano? At saka sa lahat ng bahagi ng buhay namin. Bilang pamilya, at saka bilang individual. Mm-hmm. Talagang masagana sa grasya Mm-hmm. ng Diyos. Yeah. Yeah. Alam mo ba, Ate Sally, na ngayon ay September 19 at isang linggo na lang, ano na susunod? October na. October na. Grabe, ang bilis ng panahon. Oo nga eh. Nagpapatugtog na ba dyan sa inyo ng Whenever Oo. I See Girls and Boys? Meron na. Actually, hindi lang yun. Marami. Medley eh. Oo nga Medley pa eh. yung pinapatugtog. Oo. At nakakasaya ng damdamin, ano. Pero Mm-mm. para lalong sumaya ang damdamin ng mga fans club mo, Ate Sally, go ahead. Batiin mo naman yung mga kaagapay natin, yung mga people na close to your heart at yung silang mga talagang fans mo. Okay, go. Ito yung mga nasa victory group namin, ano. Ayan. Ang victory group namin, panay din seniors. So, Ayan. mga 70, nag-60, tulad ni Evelyn Javier,
nakasama na sa liga namin dahil kasi 60 niya lang. Ganon din si Marie, 70. Oo. Tulad ko na rin. Then si Joe Peña at saka si Sasa Sarte. So, kami yung mga kabataan noon na ngayon ay nandun na sa pa senior level na, Gen Senior. Yan. Wow. Pero yung mga yan ang talagang pinaka senyales at indication ng wisdom. Yan, kahit na pa tayo ay nasa edad na, yan. Ang maraming karanasan ay nagdudulot ng mas malawak na pagkakakilala sa Panginoon. Yan ang mga magagandang bagay tungkol sa age, ano. Mga kabataan, huwag magmadali at matuto tayo sa mga seniors natin. Well, so greetings. May pahabol ka pang iba na babatiin. O mamaya-mayang konti. Mamaya naman ulit. Ito yung Sige, mga mamaya. nag-birthday. Oo. Ayan, oo. By the way, salamat sa mga kaagapay natin na patuloy na nakikinig dito sa Heartline. Eto banggatin ko lang yung iba sa inyo, yung mga nag-mention dito, si Grace Esguera, Axonic Aviles, Ray Combondok, Debbie Anastasio, Rowena Castro, Reynaldo Caimol, Gregorio Tan, Lawrence Laid, Michelle Santos, Larry Cristobal, Lordan Maulyon, Nora Salvador, Anita Tejada Colon, Mary Beth Itak, Iron Rose, Aaron Gacho, Lucipe, Puri, at si Daniel Perea, Nora Cancela. Hello, kamusta po kayo? Magandang gabi din sa inyong lahat. And si Ate Milet Lirio, thank you very much for listening. Siyempre, si Nanay Rosa Balinas, magandang gabi dyan sa Malabon. At greetings din kay Ate Marivic, si Ate Marivic Lauraya, ayun, thank you very much. Ay, Loterio, okay. Marivic Loterio, thank you very much for being here, listening. At kay, isa pang Marivic, kay Dr. Marivic Pimentel sa Philippine Normal University. At ang mga teachers niya, si Ate Nadine, si Teacher Jem, Teacher Jella, Teacher Juliana, Teacher Mac, and Teacher Bea. Alam mo ba, September is Teachers Month? Yes, oo. Nagkaroon kami ng Oo, Educators Assembly. yan. So, At kaya during, Oo, kaya miss na miss ko yung mga kasama ko mga teachers noon. Kaya mga teachers na gusto kong batiin diyan sa dito sa Learning Journey Child Growth Center dito sa Malabon. Teacher, si Principal Magdalena Katakutan. Teacher Mags, magandang Happy Teachers Day. Kasama ibang mga teachers nyo dyan. Kamusta na po kayo dyan sa Learning Journey Child Growth Center? Ayan, ako, napaka-blessed, napaka-Christian ng curriculum at sila ay very, very blessed by the Lord. Naku naman talaga, salamat sa inyo na patuloy nakikinig. Anyway, ayan, Ate Sally. Ready ka na sa mga katanungan natin dahil ang dami nang gustong ah, mag mag-ano dito, tawag dito, magtanong. Ready? oo. Ayan, okay. Ate Sally, ito yung question ng ating listener. Sabi niya, yung lola at lolo ko po ay ang nagpalaki sa akin kasi anak ako sa pagkadalaga ng nanay ko. Habang yung tatay ko naman ay may sariling pamilya na. Isa po ito sa bagay ko sa buhay ko. Ngayon po ay magpapakasal na ako. Paano po maghihil ang sugat na to? Naku, magpapakasal ka. Kung hindi ka pa healed, naku, naku naman. Oh, at saka na-recognize niya na hindi dapat niya dalhin yung bagahe niya sa Ayun. bubuin niyang pamilya, di ba? Mm-mm. Kaya nagnanais siya at nagtatanong siya, paano nga ba magumaling sa ganitong malungkot na naranasan niya habang lumalaki? Mm-mm. Ayaw natin yung isipin niya na negatibo yung mga susunod na mga panahon. Pero kapatid, naisip ko lang, kung ikaw ay magpapakasal, kung hindi ka pa sure, naku, paano na yun? Baka hindi pa siya sure sa kanyang magiging makapapangasawa. Kasi, di ba, Ate Sally, isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay, pagka mabigat at malaking desisyon,
Dapat yun yung pinakamadaling bukal sa puso. Yun yung madaling sabihin kung yes or no. Pagka malalaki, pero usually ang mga tao hindi hinahanda yun kaya nag-aagam-agam tungkol sa kanilang major decision. Tulad yan, pagpapakasal. Aba, major decision yan. Dapat isa siya sa mga pinaka madaling desisyon na gawin. Matutukan. So, No? oo, dapat pinaghandaan mo para mapadali lahat ng desisyon. Ano? Oo, naawa naman ako sa ating listener. Yun nga eh, baka isa yung plano niya bilang paghahanda sa pagpapakasal ay yung magtutukan niya kung ano Oo. man yung iwang sugat ng kung paano siya lumaki. Kasi parang Oo. absent parents to eh. Mm. So, yung bang bagahe na anak siya sa pagkadalaga, hindi siya inalagaan, lolo't lolo niya siya lumaki. Tapos, yung tatay niya may sariling pamilya. So, yung ano, yung Yes, belongingness. belongingness niya, yun yung Pagiging kabahagi ng isang parang pamilya. malaking espasyo na gusto niyang magkaroon ng pangunawa doon. Mm. So, ano nga ba, Totoo. no? Ano nga ba ito? Kasi talagang unang-unang dapat niya talaga natutukan ay ano yung maling paniwala niya tungkol sa kanyang sarili Ayan. dahil sa hindi siya nakaranas na mahalin o lumaki sa pangangalaga ng kanyang magulang. Ito Mm. yung tinatawag nating negative cognition. Gaano ang paniwala niya tungkol sa kanyang sarili. Halimbawa, nandyan yung ako ay hindi importante. Oo, Hindi oo, ako ay oo, mahal. mararamdaman ng isang taong na-abandon na yun. Mm-mm. Ako'y Ako hindi ay mahalaga. hindi Mm. nararapat mahalin. Hindi ako kabilang. May mali Mm. sa akin, no? May mali sa akin kasi yung sugat ng abandonment at neglect, Mm. malalim yun. Malalim Parang yun, oo. Pero naghahanap kailangan palagi. makarecover. Oo, yung pag-recover nito, proseso rin eh. Sa proseso na yon, kailangan meron kang gagawin bilang sarili mo na individual at meron ding maganda, may professional help din Mm. na Mm. mapupuntahan siya dahil yung Oo. proseso ay mahaba. Oo. Ito yung So mga, una, ito yung mga, mm. Go ahead, una po, sige po. para sa sarili, magkaroon siya ng personal dialogue sa sarili Yeah. niya na yun Meaning, maaring hindi alam nung iba kung ano yung ibig sabihin ng personal yung dialogue. Hindi personal naman yung dialogue. nakipag-usap sa sarili yun, ano? Parang, o siguro yung Parang reflection. ginugunam-gunam, reflection, Oo. nire-reflect, sinasalamisi mo, ginugunam-gunam yung sarili. Ayun, pinag-iisipan ang sariling pananaw, Mm. tinitimbang ang sarili. Oo. Ayun. Yung parang bang tinatanong mo sa sarili mo, una, yung maling paniwala mo sa sarili mo na ikaw ay hindi importante. Halimbawa, kailangan mapasinungalingan yun. Mm. Icha-challenge mo siya at meron katapat yun na positibo na Oo. paniwala sa sarili. Yung ako ay Mm. importante. Aalisin lang yung word na hindi. At habang ito ay ginagawa mong self-affirmation na ikaw ay mahalaga, sulatan mo rin yung sarili mo. Ano ba yung Sulatan. susulatan mo? Ibig sabihin, kunwari ako, ang pangalan ko Sally at ito yung aking problema. Sally, nakikita ko ang iba mong katangian na nagugustuhan ko. Mm. Oo. Ay, maganda yan. Affirmation to, no? Kasi kailangan Oo. tutukan mo yung hindi negatibo, kundi Oo. yung nakakalimutan mong bigyang pansin na Okay meron yun ah. kang mga kakayahan. Oo. Parang yung, kunwari ako, Pilo, alam ko na marami kang dinaramdam dyan. Marami kang mga masasamang tinitignan tungkol sa sarili mo. Meron kang mga pagdududa. Pero alam mo ba, Oo.
ng Mm. pagkakakilala ko sa iyo, hindi ka naman duwag, mga ganyan. Marami kang mga bagay na maganda ka. Wow! Uy, maganda Mm-mm. talaga yun. Ay, ang ganda nun. Lalo na yung mga nagjo-journal dyan. Mga Oo, malaking tulong oo. yun. Ano, Ako, biro mo yung kunwari, kapag ka, kapag ka nandun na meron kang negative script sa sarili mo, may yeah. nangyayari. Mm, Wag mo kakalimutan na i-affirm mo yung sarili mo. Paulit-ulit mo tong sasabihin sa'yo. Dahil yes. ka na mag-antay na nanay mo o tatay mo magsasabi pa nito sa'yo o ibang tao. Oo. Totoo. Totoo. Dapat marunong tayong tumimbang ng ating sarili para sukat, tama lang Mm, at hindi mababa ang tingin sa sarili, hindi naman pagkataas-taas na sobrang yabang naman ang dating nun, ano. Ayun. mm, Pero importante ba na siguro dito magpapakasal siya kasi. Hindi kaya mm. malaking parang biglang pagtitiwala ka agad ang kanyang ibibigay na malaking pagtitiwala ka agad. Baka naman naranasan, baka naman time na nagkakaligawan sila, naranasan na niya yung magkaroon ng magandang resulta sa kanyang pagtitiwala sa lalaking papakasalan niya. Hindi kaya, uh, Or kaya itong lalaking ito, although hindi naman niya na bigyan ng detalye, ay oo, naging isang positibo na yes, personalidad sa kanya na yeah. tinatanggap siya kung sino siya. Ayan, yon. Maganda yon. Isang Kailangan natin yon. mm, Mm. na hindi tinitingnan yung background niya, kundi yung nagbibigay siya ng importansya, nabigyan siya ng importansya Oo, nitong ay napakakasalan niya. ayan. Yun ang maaring ma-assume natin, ano? Kaya pumasok sa isipan niya na Oo, magpakasal. ay totoo. Ayan, mga kaagapay. O sa inyo na mga merong engagement, yung mga merong kayong relationship with someone, girlfriend, boyfriend, o nagbabalak kayong magpakasal, kailangan ma-practice ninyo yung magandang resulta ng pagtitiwala. Malaki o maliit. Kaya yun yung paghahanda ba. Kaya kung kayo ay naghahanda na mag-asawa, ang paghahanda ay yung mabuting kumpiyansa na idudulot ninyo. Alam niyong will ni Lord yung nangyayari. Ah, Huwag kayong gumaya sa iba na ginagawa yung try-try nila. Yung bang nagsasama muna, palibin-libin. O trial and error ang mangyayari. Hindi ganun. Kailangan bago mo palang ginagawa, alam mong meron ng tagumpay na pinaghandaan mong mangyari. Maging matagumpay ang marriage nyo. Kaya ganun pa lang, nasa ligawan pa lang kayo, napapractice nyo na yung magkaroon ng matagumpay na damdamin sa sarili nyo tsaka sa inyong kasama at kapwa. Ano, kailangan yun eh. Yun eh, hindi lang kayo Tsaka ikakasal sa inyong dalawa. tsaka Yeah, isa go pang ahead, Ate Sai. makakatulong, isa pang makakatulong sa kanya, yung magkaroon siya ng reliable and faithful support system. Yan, yan. Kaibigan, kamag-anak, kung sa Kamag-anak. professional, mga counselor, coach, Mm-mm. mentor, mga No. small group leader, kung ano siya, no? Kung Mm. sa loob siya ng simbahan, Ayan. para ma-build up yung kanyang identity. Yan, oo. At masiguro ang kanyang trust and confidence doon sa mabuting pwedeng maganap. Ano? Wow, ang Oo. sarap niyan. Gusto ko yan. Merong support system. Kaya wag lalayo sa mga kamag-anakan sa inyong magulang lalo na. At kasi common ngayon eh. Iniiwan na yung mga magulang para lang magawa yung gusto. Wag Mm-mm. ganon, wag ganon. Ako, Ate Sally, minsan kwento mo sa akin yung tungkol sa dalawang daughters mo ha. Ayun, Oo. pagka sigurado naman, alam ko, magkukwento ka rin one time. Of Yeah, course, oo. yes. Anyway, ito pa. Ang kwento naman ng ating second listener, sabi niya, ito.
Ako po ay pastor's wife at isa po sa ministry ko ay counseling ang mga kababaihan ng church. Minsan po, na-absorb ko ang mga problema nila. Ngayon po, I'm experiencing burnout. Ano po ang maaari kong gawin to overcome it? At mapapangalagaan ko ang sarili ko while doing the ministry. Ayan, self-care. Dahil nabe-burnout, Yes. alam mo, dumaan ako sa burnout na ganyan, lalo nung nag-uumpisa ako sa counseling. Sige nga, Ate Sally, paano ba minamanage ang burnout? Hats off ako, no, sa masisipag na pastor's wife. Yung Mm, sobrang suporta sa kanilang mga pastor yes, na asawa. Biro mo, yes, ang isa talaga na napupunta sa kanila na ministry ay counseling sa mga yes, kababaihan ng church. yeah, Pero hindi mm-mm, madali itong ministry na to yung yeah, counseling. it's O true, lalo it's na, true. nagbigay siya dito ng red flag. Na-absorb na niya yung mga problema Oo nung nga mga eh, dumudulog sa kanya. Ibig mm, sabihin, medyo nalilimutan niya na kailangan niya rin, no? Kailangan niya rin yung limitasyon, limitasyon at the same time boundaries ba? Safe mm, boundaries. Ibig oo, sabihin, baka na isasantabi niya na pangalagaan yung sarili niya. Oo. ayun. Yun yung self-care na tinatawag Mm. natin. At saka yung Madalas sa support atin, system niya. oo, support system, ayan, nabanggit na uli yung support system. Yeah. Kasi minsan 'di ba, pagka ikaw ay nagka-counseling, panigurado ko nararamdaman 'to nila na kapag nagka-counseling ka, hindi mo naman sasabihin sa ibang tao yung pinag-usapan ninyo. Kaya mangyayari, sa iyo nang sinasantabi mo lang sa sarili mo. Ikaw lang nakakaalam, ikaw yung naguguluhan, ikaw yung nabibigatan. Paano ba gawa ng paraan 'yon? At alam ko, tayo mga counselor na meron tayong kasanayan dyan eh. Sige nga, Ate Sally. Maganda nga sana kung may training siya, no? Lalo na sa Mm, active listening at saka mm, yung ano yung mga dapat bantayan. mm, mm, Mga dapat bantayan ng isang nagka-counsel para hindi naman siya magupo nito. Ibig kong sabihin, hindi siya oh, maapekto, hindi niya ma-absorb. Ibig yes. sabihin ito, pagka na-absorb, ay nakatutok siya. Nakatutok siya dun sa awa niya doon sa may problema. Instead Mm, of empathy, nagiging simpatya. Parang mm, gusto niyang gawin na tulungan na to, buhatin na to. Kasi merong, mm. merong akong natutunan na kapag nagka-counsel ka, ang posture mo is invitational. Yung Ano yung sabihin nun? invitational, ibig sabihin, parang ang picture nito yung isang kamay mo nakaalalay sa likod nung kina-counsel mo at yung isa kamay mo ay nasa harap, sinusundan mo lang siya, no? Sinusundan mo lang kung saan siya pumupunta, hindi mo siya pinupush, hindi mo siya hinihila at hindi mo siya kinakarga. Mm, Pagka nakita mong mali yung pinupuntahan niya, yung kamay mo na nasa likod, tinatapik mo siya na, mm, oh, baka hindi tama yung ginagawa mo. mm, Yan. mm. Tapos facilitative pa rin yung nasa kamay mo na nasa unahan niya. Yeah. So, at her own pace. Hindi ka mauuna sa kanya, kundi nakikinig ka at para mapakita mo na naintindihan mo siya, nagre-reflect ka rin. Yeah. Nauunawaan mo siya. At tama ba ako sa pagkadinig ko sa nararanasan mo? Yung mga ganon. Kasi Mm. kaya nakakapagod yung counseling pag nagiging advice giving. Ayan, ayan, oo. Hindi Hindi natin talaga ginagawa yung pag-advise as counselor dahil alam nating mayroong kakayahang
ang bawat isa na sumagupa at gawin yung pinaka-best sa kanilang buhay, sa kanilang kalagayan. Pero merong paggabay tayong ginagawa. Tama ba, Ate Sally? Yes, yung paggabay na yun ay hindi kinakailangan. Oy, ito gawin mo. Ito yung mga makakatulong. Baka kaya nagiging mabigat, no? Nagiging mabigat. At wala na tayong maibigay na payo. Oo. Ay, Lalo na naalala ko, pagbalik ng balik. Tapos oo, yun ang mabigat talaga. sinasabi. Mm. Oo. Lalo sa ating mga Pilipino, pagka alam na pastor's wife, ibig sabihin, ang tingin ng mga Pilipino, ng mga congregation, mataas, magaling, mahusay ang mga pastors tsaka pastor's wife. Sa makatuwid, sila ay mas marunong, sila ay mas may alam, mas may galing para mabigay at makatulong sa kanilang mga problema. Pero ang totoo, pantay-pantay lang tayo. Sa Bible nga, di ba, Ate Sally? Si Moses, na ginawang taga-advise ng buong komunidad, ilang libo yun. Ilang libo yung magkukonsulta sa kanya bawat isang araw. Alam mo, parang ganun, ganun din sa, ano natin sa ating justice system ngayon. Ilang libo ang nakapila Mm-mm. dun sa isang korte. Kaya minsan, nabalita ako, may quota pala sila bawat araw. Bawat araw kailangan maka 100 o 150 man lang na kaso matapos. Isang araw. Dahil libo-libo talaga nakapila buong buwan. So, ang hirap, di ba? So, ang naginawa, di ba, nila Moses, sabi sa kanya nung kanyang bayaw, sabi, wag mong gawin yan. Ilagak mo, ihabili mo naman sa iba. Siguro, team, hindi mo lang pwedeng Mm-mm. itutulong na. Pero alam mo, Ate Sally, eto minsan nakakaroon din ako ng counseling session. At meron din mga taong ang hirap solvein yung problema nila. Parang bang naihindig din. Ganun, napapahaka rin dun sa kanilang uri ng problema. Pero ang natutuwa ako is that kapag ikaw ay dumistansya, tinignan mo hindi mo dati tinatanong ko, anong gagawin ko? Yun, yung una kong tanong dati nung medyo mabago-bago ako. Later, na-realize ko, Lord, anong gagawin mo? Yung bang natutunan ko ng itanong na, Lord, alam ko may solusyon to. Kung hindi ako, maaring ikaw, kayong dalawa na mag-usap kayo, meron kayong mga bagay na mapapakita at matututo din ako, madidiskubre, ako din mamamangha kung ano yung makita kong kagandahang mangyayari dun sa kanyang sitwasyon na yun. Kaya alam mo, Ate Sally, natutunan ko ang mga bagay na pangit sa isang tao, yung mabibigat na problema. Sila yung mga nagiging unang-unang inspirasyon Kapag nakatagumpay sila, wow! Para bang higit pa sila, higit pa sila kaysa dun sa ibang taong naka-award lang o nagkaroon lang ng limpak-limpak na salapi. Mga ganun. Alam mo, no, habang pinakikinggan kita, Pilo, pumasok sa isip ko na sa counseling, hindi siya Mm, dialogue, hindi dialogue. trialogue. Trialogue, Trialogue. lalo nung sinabi mo na nakikinig tayo dun sa taong kina-counsel natin, nakikinig din tayo sa Diyos Yes. na siya talagang may solusyon para doon sa problema na idinudulog sa atin. Oo. So, this gives us really yung pag-amin na we have limitations. Gaya Mm, din ng totoo para po. hindi tayo burnout is the recognition na alam natin yung limitasyon natin. Kaya pwede tayo mag-refer, di ba? Yes. Na Oo. merong merong mas makakatulong sa kanila and we Oo. are ready and that is humility on our part. Yung pag inire-refer na natin sila sa mas lalong Mm, makakatulong sa kanila. yeah. Para Tapos, hindi natin oo. dala-dala yung bigat. Mm-mm. Mm. Minsan yung pananampalataya natin nakakatulong sa counseling talaga. Kaya Mm-mm. naniniwala ako na sa ating Kristiyanong pamamaraan ng pagka-counseling, kailangan din nating ma-build up yung pananampalataya ng isang tao. Kasi nakakaano yun, nakaka-resolve, nakakabigay ng pag-asa sa ating buhay. At ang dami kong mga kilala na naghingi ng counseling.
sila ay mga parang pakiramdam nila ay wala na ang pag-asa. Pero kapag na-build up mo yung pananampalataya nila, grabe, iba, parang may milagro kagad ako nakikita. Yun. Nako, mga kaagapay, totoo yan. Baka nga yung milagrong inaantay mo ay naandito na. Nasa pagsubok na ito, na alam natin hindi naman yan yung mananatiling permanenteng sitwasyon. Magbabago pa rin ang kalagayan, di ba mga kaagapay? Kaya mga kaagapay, gusto kong batiin yung mga kasama natin dyan na nakikinig. Sila Juliet Adrada, Emerlida Aguirre, Esperanza Sarte, Emily Sumabong, Marilu Aguinaldo, Lenny Cotinedo, Peterlyn Sanchez, Philip Co, Noel Dacurawat, Cecilia Lumage, Maria Hesita, Maria Kazui, Bonifacio Basada, Mark De Vera, Beth Torres, Daniel SD, Delia Bautista Espiro, Sa Silva, Emmanuel Pingol, Gary Tansuico, and Ronald Yang. Ayan, ako marami pa tayong mga babatiin. Ano? Salamat sa inyong mga pagbibigay na mga pagbati sa amin. Thank you very much na ano. Eto pa isang tanong, Ate Sally. Ayan, bago tayo mag-break. Eto ang tanong. Ayan, sabi niya, nagkaproblema po kami ng nanay ko. Nasaktan po ako sa mga nasabi niya, kaya di po kami nagpapansinan. Uy, baka nasa isang bahay, hindi nagpapansinan. Pero Nasa dahil po, compound. oo nga, pero dahil po sa naging response ko, lalong nagalit si nanay. Paano ko po ito, Didi? Ayan na nga, oh, hindi mo pinansin, edi lalo nagalit. Ano ba yan? Ako, Talagang magpapasko very pa naman. stressful. Talagang very Mm, stressful kapag ka problemang pampamilya. At mm, kasi hindi ito nagkakaroon ng pagkakasundo. Siguro pwede ko mm. i-ano na palagi itong nangyayari sa kanilang mag-ina. Mukha nga. So, oo. So, hindi yung kanilang komunikasyon, kung paano sila makipag-usap sa isa't isa, Uh-huh. mukhang kailangang magkaroon ng improvement. Yan. Kasi sabi niya Totoo, nga, totoo. sabi niya nasaktan siya sa mga sinasabi sa kanya ng nanay niya. Alam mo, merong kasing ah, yung build up nung sama ng loob o galit. Kapag ito yung nagdidikta, yun daw kasi mga emosyon natin, dapat daw indicator, hindi director. So, Ayan, ayan. maaring ito yung nag-udyok na Mm, since pareho siguro nilang na a-assume na nadidisrespeto sila the way mm, sila communicate. Naiipon yeah. ngayon yung kanilang sama ng loob. Ano Mm. nga ba ang dapat gawin pagka Alam mo, ganito? alam mo Ate Sally, kung sasagutin ko yung tanong na yan, ano ba nga ba dapat gawin? Naalala ko yung Christmas song, Pilipino. Ang Da, sabi niya, ang sabi nung kanta, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigaya. Di ba? Uy, Oo. ang laki ng nagagawa, yung kapag kunwari, mayroong kang kagalit. Eto mga kagapay, pakinggan nyo to. Pag may kagalit ka, pag mayroong masama ang loob mo, may taong hindi ka pinapansin, o parang may ginawang mali sa'yo at hindi mo alam kung nagagawin. Ang laki na nagagawa ng pagbibigay. Well, una, pagbibigay tawad. Ikalawa, pagbibigay ng pansin, pagbibigay. Yung bang, alam mo yon na kahit na mali na yung ginagawa niya, binibigyan mo pa siya ng ulam, pagkain, binibigyan mo pa. Ay, kahit sa mag-asawa, ano to, totoo, Ate Sally, ikaw, alam ko, totoo to sa'yo. Kapag kunwari, galit si asawa, galit kayo mag-asawa, pero paghahanda niyo pa rin siya ng baon sa opisina, bibigyan mo pa rin siya ng ng tubig na kailangan niya, pagtitimplahan pa rin kape. Iba yung epekto, no? Para bang may mga bagay na hindi nawawala at mas higit kesa dun sa samanan ng loob. Ganun. And so ako nagigilty. Kasi nung ako ay mainit sa Panginoon, back then when I was young, nagagawa ko yon.
Ngayon, pagka ngayong matanda na, kasi masyadong pinormalize na ang lahat ng mga bagay. Minsan may mga politika na nangyayari dyan sa mga bagay. Hindi mo magawa tuloy maging mapagbigay dahil kasi lubog ka sa galit. Ayun, doon nakita ko. Ayun pala, hindi maganda ginagawa ng galit talaga. Ano Talagang tingin hindi mo, Ate maganda. Sally? Sa akin kasi, kung nasasaktan ka sa sinasabi, ibig sabihin baka yung tema ng pagkakasabi ay may Mm, kritisismo, pang-iinsulto, panghihiya, mm, o panlalait. Talagang ano to, nakakapagbigay ng panliliit ng sarili mo. oo, Lalo na, no? Lalo na nanggagaling dun sa nanay mo, dun sa may ayan. otoridad na Mm, nandun sa pamilya. Kaya ang naging mm, panlaban niya dito, yun nga, hindi niya pagkibo, hindi niya pagpansin oo, na, lumala. na parang deadma lang. So, Mm, defensiveness ang tawag doon. So, ang narinig ko na antidote dyan, yon yung mga sa panglalait, na kailangan din naman bigyan ng pansin nung nanay, ano, na is a gentle way of saying it. mm, Na, kunwari, hindi naghugas ang pinggan, ano, hindi nagligpit. O ano, tatamad-tamad ka na naman dyan. Kunwari, ganon. Pero pwede namang sabihin, magandang sanang magawa natin. Pagtulungan natin maging maayos yung bahay. Ikaw maghugas ng pinggan, ako naman ang gagawa nito. So, yun mm, ang antidote sa ganun eh. Hindi yung, oy, tamad. mm, Biro, ano, may insulto na doon. oh. Ngayon, ang Eh, talagang pagiging panglaban ng mm, isa, hindi na lang ako kikibo. Hindi na lang kita papansinin. oo. May wall Alam mo, na, may wall. mm, minsan may mga magulang na talagang sabihin natin, hindi man maganda pakinggan, pero matalak, mabunganga, maraming sinasabi. At Mabulaklak. marami, oo, yung mga anak na lumaki mula pagkabata at ganun ang nararanasan nila. Ay, yung nadadaktakan. Kaya merong awit na ako nasisisi, ako nakikita, ako lagi may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng Maga. almusal, bago pumasok. So, pagka nagaganunan na, hindi maganda. Pero na-realize ko na kapag lumalaki ka pala at nagkakaroon ka na ng kakayahan, pwede pala, dahil may pananampalataya ka sa Diyos, pwede pala maging mabait. At napapatahimik ng kabaitan, ng magandang pakita sa iyong magulang. Napapatahimik sila. Napapa, alam din nila eh. Na, Pero merong tension to na kinikreate Pilo. Oo, mm, talagang sabi nga, 'di ba? Sabi nga sa Biblia, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero mm, kung lalaliman mo 'yun, kinakailangan yung tension na na-produce nito sa body, no? Dahil may oo, enerhiya yung ating mga emosyon eh. Kailangan i-self-soothe mo yung sarili mo. mm, So, pupunta ka dun sa isang lugar na kung saan mag-isa ka lang, i-release mo yung tension na nandun naka-record, no, sa katawan oo. mo. May ginagawa dyan eh. Ah, ito, yung posture ng Ganito. pagdadasal. Oo. I-post natin. Babalikan natin yan pagkatapos itong break na ako. Excited ako dyan. Ano? Okay. After Okay, this break, sige. babalik tayo. Don't go away. We'll be right back. Stay tuned dito sa Heartline Friday Night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kumusta ka na? May problema ba? Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa. Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid.
Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po mga kagapay sa inyong patuloy na pagtangkilik at kung kachuchunin nyo pa lang, nandito na tayo sa second half ng ating programa at napakainit na ng ating mga talakayan kahit malamig dyan sa inyo ngayon. Alam ko malapit na ang Pasko at next week ay isang linggo na lang, October na. Ayan, nako, talaga naman, nakakatuwa naman ano. Pero yung mainit natin tinatalakay kanina, lalo-lalo na yung itong diniscuss natin. Ano ba yung mga bagay na nangyayari sa atin? Especially, pag tayo ay mayroong mga kaalitan o kagalit, lalo na sa kamag-anakan. Yung ating, we pick up from where nga uli, Ate Sally? Doon sa... Ito parehong mainit kasi, no? Sasabog. Pag nagsalubong to, Pasabog. sasabog. Kaya nga, Oo. galit na galit yung nanay sa hindi pagpansin sa kanya. At maaring Oo. nai-interpret ng nanay na disrespeto to, no? So, Oo. since pareho sila na tense, hindi Ayan. ba nalaman natin na yung ating katawan ang nag-absorb niyan. Kaya nga may mga high blood, diabetes, Oo. Kasi yan ang Sakit ng talagang ulo, source ng sakit mga ng sakit. tiyan. Oo. Oo. So, kailangan, Lumilitaw. nalaman ko to kay Gottman, na kailangan marunong kang mag-self-soothe. Ayan. Marunong kang mag-regulate nitong Yung, tension na nangyayari sa iyong mm, katawan kapag ka mayroon kayong pag-aaway. kaya mong paghilumin yung sama ng loob. Oo. Nakukontrol, napipigilan, naiibsan. Ipapurge mo siya, no? Ipapurge Oo. mo. Aalisin mo to sa katawan mo kasi hindi to Oo. kailangan ng katawan mo. Oo. Parang Makakasakit sa pinurga. katawan. Oo. Oo. So, Yeah. ang isa dyan, yung posture ng parang nananalangin. Yan. Mm. Yan. Yung Papakita ko. nabanggit mo nga kanina. Ano yun? Ito, ipupush mong ganon, pupush mo siya matinding matindi na magkadikit. Mapapansin mo niyan habang nagpe-press ka, no? Oo, habang. Nag-i-inhale ka eh. Oo. Hinga. Tapos, unti-unti mo siya ngayon i-release. Ay, bubukang ganun. Oo. Ah. Tapos, pagdikitin mo ulit. Oo. Parang imagine mo kayong dalawa yan ng nanay mo na anuhan, naglalaban. Naglalaban. Oo. Naglalaban. Tapos, release. Ano mo yan, no? Mararamdaman mo na Na yung lumuluwag. tension na yon lumuluwag. Mm. Oo. 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 Nagpipicture ito ng nangyayari sa inyong dalawa Mm. na parehong ayaw niyong sumuko. Mm. Pero hindi nyo yun matatagalan. Mm. I-release at i-release nyo yung pangunawa sa bawat isa. So in a Oo. form, as if you are praying, na Mm. kailangan yung i-release yung tension na yon. Hindi kailangan yung itago. Mm. Yeah. So Alam mo, that is one mm, way of understanding na ito pala yung dulot ng aming samaan ng loob.
Yeah. Alam mo, mayroong Bible verse, sabi sa Proverbs chapter 15, verse 1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. And nakakatuwa, no, na mayroong ganitong salita. At eto pa, yung ating salita ay nagpapababa ng tensyon talaga kapag magaan. Ah, ang sarap nun, yung huminga ka, pinag-uumpog mo ang iyong kamay na para ikaw ay nananalangin, pinipress mong ganun para magsalubong ang iyong kamay. Huminga kang malalim, tapos pag exhale, luluwagan mo rin. Ang sarap pala, ang sarap pakiramdam. Nararamdaman mo na parang nilikha ng Diyos ang iyong katawan na tanggalin ang tensyon. Oo nga, no? Yes. Ang Oh. galing. Tsaka mo At palang ma-appreciate, tsaka mo palang ma-appreciate na hindi mo kailangan patirahin ang sama ng loob mo sa iyong katawan. oo, ayun, sa katawan. It is not the seriousness of the problem, but for how long you are making that problem na namanahan sa'yo. Oo, oo. Oh. Bagay ano, kung ito'y bagay na importante, ah, lalo na kung kunwari kailangan mo pumasok sa opisina. Syempre, matutunan mong kalumutin 'yun kahit na mabigat. Pero humahanap ka rin ng paraan paano ma-resolve yun para pag-uwi mo, ayan, okay na. Pero masarap yung gano'n na tayo pala ay isa sa mga bagay na natutunan ko rin ano, yung naniniwala tayong pwede pang mabago ang tao. Palagay ko Mm-mm. naman gano'n din sa Panginoon. Posibleng posible. Yeah. Naniniwala siya sa mga tao na pwede rin mapatawad, magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng pagtalikod sa kasalanan. Kaya naniwala siya doon kay Sakeo. Naniwala siya kay Nicodemus na sila ay pwede magbago. Naniwala siya doon sa taong sinapian ng Diablo na pwede pa rin siya mabago. Naniwala siya si Pedro pwede mabago. Yan, yung laging sablay pero mababago. Kung dating laging nagdududa si Judas Tadeo, yun, tsaka si Tomas. Ayun, yun, parang sila ay pwede pa rin mabago. Ayun, so Lahat nakakatuwa tayo na lahat tayo ay lahat tayo. pagbabago. Oo. Oo. Open tayo. Mm. Siguro, isasabay ko na dyan yung sinabi ng ating isang listener. Kasi tungkol naman dun sa ikinukumpara siya dun sa kanyang Mm. mga kapatid. Ito sabi niya Mm. kasi, sabi ng listener niya, lumaki po kami ng kapatid ko na laging ikinukumpara. Pakiramdam ko po ay nakaka-apekto yon sa amin hanggang ngayon, malaki na kami. Paano ko po ma-overcome kung nasasaktan po ako at bumababa ang self-esteem dahil dito? Ay, maganda yung sinabi mo, Ate Sally. Siguro, yung naririnig natin sa ating mga mahal sa buhay o kaya magulang, lalo na yung may otoridad sa atin, parang nakakababa talaga ng self-esteem. Pero yung Mm. sinabi mo nga, yun. Tsaka unique ang bawat isa. Mm-mm. Merong sariling kakayahan, may kapabilidad, at mayroong mga Mm-mm. sariling talento. Wala namang tao na pareho kahit nga kambal hindi sila pareho. Mm-mm. So, Oo. kung titingnan ng mga magulang, hindi kailangan gumamit ng yardstick o ruler na ang Yeah. sukatan ay yung ibang tao. Ang hirap kaya nun. Ay, nako. Huwag niyong gawin pamantayan ng ibang tao. Kaya lang, Mm-mm. ang daming ganun eh. Kasi sa panahon ngayon, laging merong contest, merong kompetisyon, ganyan. Laging pagalingan. Hindi man talaga contest eh. Hindi naman talaga formal na contest. Pero marami ganun. Maski sa politika, maski sa opisina, sa pera, pagalingan at kita ng pera, pagarbuhan. Mga bata, pagandahan ng cellphone, pagandahan ng gadget, mga ganun. Tapos kapag hindi naman, naku, hindi naiin. Kapag pagalingan ng sayaw doon sa K-pop, mga ganyan, mga ganun, Alam na, mo kasi, yardstick to na ginawa ng tao. oo nga, Kasi laging iniisip ng tao, kailangan mas mataas ako dito, mas higit ako dito. So, ito mm, ay mga panukat, no? Mga panukat na hindi life-giving.
Yeah, hindi nakakabigay buhay. Naku, wag yan ang Alam mo, panukat. kanina narinig ko dun sa sermon ng aming pastor, si Pastor Cheng Aguinaldo, na Mm. loosen your grief on the things of the world that is life draining. Oo. Loosen Huwag daw kang yung grief. kumapit sa mga bagay na nakakaupos ng buhay. But tighten your hold on the life-giving word of God, Kapit sa mapagbigay buhay ng salita ng Diyos. yung salita ng Ah, Diyos. Kasi mm, walang kasinungalingan na dala, panay katotohanan ang dala ng salita ng Diyos. Kaya nga yan. hindi nag-compare ang Panginoon eh. Oo, Hindi hindi siya siya nagkukumpara. nag-compare. Personal ang relasyon niya sa atin. Mm, Ik Pilo, ikaw, ang kaugnayan mo sa akin ay hindi ko kinukumpara sa kaugnayan ni Sally sa'yo. Yun oh, yung yun yung kailangan na makita nating kaibahan ng sukatan ng mundo. Eh, syempre, sa magulang natin, yung grade. Oh, ba't siya mas matalino? mm, Baka oo biglang nga, bumalik sabihin kinukumpara. ng anak, sa inyo din naman po ako nagmana. Yung mga ganon, Ibig sabihin, walang kahihinatnan na ikumpara tayo sa iba. Mm, Kasi talagang liliit ang tingin mo sa sarili mo eh. At hindi iyon ang patunay kung ano ang mm, iyong kakayahan at kahalagahan bilang tao. mm. Pero, Sinusukat, mm, no? mm, Sinusukat ng yaman, hindi mm, sinusukat ng ganda o appearance, at hindi rin sinusukat ng achievement. mm. Yan. So, sabagay, sa atin ng mga Pilipino, gusto natin makapantay, maka-level, kasi ang pakikisama yun. Pagka nakisama ka sa isang grupo, gusto mong hindi ka napapag-iwanan. Sa pamilya, hindi ko alam kung bakit nagkakaganito tayo na na may favoritism na kukumpara yung mga anak. Masakit yun talaga. Mga kaagapay na magulang dyan, ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa pagkukumpara ng inyong mga anak. Naku, hindi po ganun. At mapapansin ninyo, ang Diyos mismo, hindi siya nagtatangi ng sino man. Ano, kung ano ang tingin niya sa bawat disipulo, ganun din ang tingin niya sa bawat sa isa sa atin, hindi siya nagtatangi ng sino man. Bagamat kilala natin ang Diyos na mayroong siyang mga binibigay na hustisya, pero lahat tayo ay may pagkakataong maging parte ng pag-ibig ng Diyos. Lahat talaga. Pinibigyan. Welcome sa pamilya ng Panginoon. Walang diskriminasyon yan. Hindi, hindi tungkol sa edukasyon ang pagiging kasama sa kaharian ng Diyos. Ayan. Naku, Ate Sally, thank you dyan. At batiin ko lang muna yung ating mga nakikinig sa iba't ibang bansa. Baka may kilala ka, Ate Sally, mga taga-abroad, Eto si Ate Vicky Dulcero Galino, taga Guam. Hello, happy listening. Ate Claire Cartel, tsaka si Pastor Tito Falguera na nasa USA, sa California. Si Ate Chi Bumanlag Santos, hello, Ate Chi. At si Doc Arnie Bersenio, pati si Attorney Sara Bersenio sa United States, yan, sa US. Si Ate Cecil Beron na naandyan sa Hong Kong. My good friend, si Ate Carlene Katabay, kasama ang kanyang asawa, si Freddy Katabay. At dyan sila sa Tokyo Baptist Church sa Japan, Tokyo, Japan. Yan. At nakikinig din doon si Ate Malen tsaka si Karen Ramos. Damian, yun. Malen and Karen Damian. Ayan, thank you very much. Ayan, mga kaibigan natin. Thank you din kila Kuya Monde, tsaka si Ate Shanine Bernal
Diyan, mag-asawa kasama ang kanilang anak na si Isabel. Ayun. Baka may gusto kang batiin pa, Ate Sally. O yung yung church plant team ng Victory Katipunan sa pangunguna ni Yan. Pastor Jake Aguinaldo, yung mga campus ministers na sina Len Aguinaldo, Ferdy Mm-mm. Javier, ganun din si Simon Gomez at Yes. saka si Joas. So, Mm. itong team na dito na rin kasi ako umaattend dito sa church plant ng Victory Katipunan sa North Avenue. Hoy, meron dyan sa North Avenue. Meron 11 a.m. ang aming service dito sa Cinema 4 sa Trinoma Wow, 11 every a.m. Sunday. Cinema Oo. 4. Trinoma. Uy, ang ganda ng lugar nyo. Makabisita Mm-mm. nga. Sige, very Nakakatuwa. welcome ka. Oo. Ayun. Nako, mga kaibigan, mga kaagapay, mamaya tatanungin ko si Ate Sally kung paano siya makokontak. Kung sakaling kayo naandyan sa area na yan, at may gusto kayo makausap na counselor, ayan, Ate Sally, mamaya pahanda po ng inyong contact kung paano kayo matatawagan o makakapag-appointment. Eto ang ating listener. Sabi niya naman, breadwinner po ako ng pamilya namin. Dalawang kapatid ko po ang pinag-aaral. Seniors na parents ko. Lupog po ako sa utang dahil sa sitwasyon namin. Di ko po alam kung paano makakaahon. Minsan po, ay hindi na ako makatulog dahil dito. Please help po. Ay, alam mo, may Mm. mga na-encounter ako, mga lubog talaga sa utang. Meron akong kilala, 5 million ang utang. May kilala ako, 24 million ang utang. Meron pa 42 million ang utang. Meron pa 108 million ang utang. Mga na-counsel lang ko, no? Hindi ko na sasabihin kung sino sila. Pero mabibigat, ah. I mean, kung ikukumpara mo, ako, nagkautang naman ako, pero hindi ganun. Pero yung mga taong ganun, talaga, matutuwa. Ate Sally, gusto ko i-encounter mo. Go, go, go. Lalo na kung yung nauutangan, loan shark. Kasi Ayan, oo. meron din akong kakilala, nag-umpisa sa 200,000 na bayaran na niya, pero nagko-compound daw yung interest. So, kaya Mm-mm. lumalaki. S- Gusto ko lang kasing, ako sa akin, positive sa akin yung word na breadwinner Biro mo, bread Mm-mm. was winner. Pero Mm-mm. bakit parang nagiging burden ito, yung pagiging breadwinner? Mm-mm. Una, ah, maganda ring ma-reflect nung ating Yes. tagapakinig. Yung pagiging breadwinner niya ba, inassign niya sa sarili niya o inassign nung magulang niya sa kanya? So, dalawang bagay yun, ano? Siguro Mm-mm. dahil isa siyang mabait na anak, dahil nasabi niya na senior na yung magulang niya. At nandun yung pagnanais niya na umangat Mm-mm. sa buhay at tulungan yung dalawang kapatid. Mm-mm. Ngunit maaring kulang siya sa resources kaya siya nabaon sa utang. Yung sa Oo. pagnanais niya na yun, May dalawa pang maganda, no? pinag-aaral. Dalawa yung Bali, pinag. bali apat na Pero, tao yung kaagad-agad. Gastusin niya. Nanay, tatay niya, at saka dalawang nag-aaral. Yun. tsaka siya mismo, Tsaka siya pa no? rin. Oo. Hindi na nga daw siya nakakatulog. So, Mm-mm. hindi nagiging positibo yung kanyang pagtayo bilang isang breadwinner. Dahil Mm-mm. yung, yung resources niya, mas higit yung needs niya. Mm-mm. Kaya kinakailangan niya yung tulong pinansyal ng iba, pero Mm-mm. ito ay mga responsibilidad, nawawala yung kanyang financial well-being. Ayan, ayan, oo. Ayun nga ang kanyang tanong. Paano ba ang dapat gawin? At mukhang pati tulog nakukuha na. May utang pa siya sa tulog. O Ganun. siguro kailangan niya ng sabihin ito sa kanyang pamilya. Kasi Ayan. ang isang magandang ay problema ito ng pamilya. At Mm. the same time, ano yung maaari niyang i-prioritize sa Mm. pagbabayad ng utang? Usually yan, Totoo. pwede niyang tingnan muna yung maliliit na utang
na pagka pinagsama-sama, kasama sa total na obligasyon niya. Siguro Mm-mm. doon niya umpisahan. Ito yung una niyang priority, hindi muna yung malaki. Unti-unti Yan. na binabawasan niya yung pinagkakautangan niya. Mm-mm. Kung siguro, eto na, meron ako makakakwentuhan na ganyan. Minsan, nababayaran na nila yung kanilang utang. Pero dumarating pa rin yung gipit, napapautang uli. At imbis na nabayaran na, napautang na naman. At madaming tao ganito. Binabayaran naman, hindi naman nagpapabaya. Kaya lang, hindi makaahon dahil may utang na namang bago. Para bang kulang na kulang ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. Somehow, meron naman ako na enkwentro ng mga ganon at nakakita kami ng paraan para magkaroon ng pag-asa doon dahil kasi sa totoo lang, ang pera ay hindi magdidikta sa buhay mo habang buhay. Kasi may season din na mawawabselto yan, mawawala din yan. Sa maniwala ka at hindi, Ate Sally, marami sa mga kakilala ko na dumating yung punto na wala na silang alam na gagawin kung paano makabayad. Tapos yung iba na naniningil sa kanila, tumigil na, kakasingil. Parang napagod at hindi na siya pinressure. Yun, dahil wala naman nakukulong dahil sa utang. Ang kagandahan nun, sabihin, nagkaroon siya ng pagkakataong magkaroon ng extension na pahaba at medyo natanggal yung pressure at nakabawi naman na siya. Ang isa pang bagay na naalala ko, yung nadidiscover din ng mga nangutang na kapag nabayaran mo na lahat, papayaman ka na. Kasi natutunan mo yung disiplina na maghigpit ng sinturon. Kapag umalaki na yung pera mo, pagka wala nang sinisingil, wala ka nang binabayaran, di paipon ka na, nakakaipon ka na. Mapagtagumpayan mo lang yun. Yun, ganun. Sa mga tao naman na may sariling pamilya, napansin ko, dumarating yung punto na yung pamilya nila, paglaon, nagiging paraan din at nakakahango sila, nakakaaraos dun sa kanilang mga pagkakautang. Pero season talaga. May season na meron kang babayaran. May season naman na ikaw ay kumikita at lumalago. Tingin mo, Ate Sally. Ang sa akin talaga, no, kasi dumating din naman ako sa ganun na nangungutang. Mm-mm. Pero hindi kampante yung loob ko. Mm-mm. So, ang ginawa namin noon ng asawa ko, nilista namin kung ano yung basic needs, Mm-mm. ano yung wants, tapos ano yung iba pa naming obligasyon. Kasi may extended family ka eh. Meron ka ring Oo. magulang na pagkasunduan Mm-mm. din na natutulungan. At saka Oo. namin tiningnan saan nanggagaling yung aming panustos. Tapos yung Oo. pinaka-basic, pinaprioritize pa rin. O, siyempre yung Oo. pagkain, hindi yan mawawala. Tapos itong mga hilig, yung ibig ko Oo. sabihin, pleasure, no? Pleasure. Oo. Kung dati weekly, once a month na lang. So meron talagang gini-give up. Mm-mm. At dapat pagkasunduan yun sa loob ng pamilya at hindi maging um, dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Mm-mm. Talagang dapat itong tutukan Mm-mm. ng Siguro, pamilya. dapat hindi rin maging dahilan pang wala ka ng tulog. No? Kawawa ka naman. May Oo. utang ka na, tapos puyat ka pa. Diba? At Ang saka, hirap naman. bibigay yung katawan mo, baka lalong Oo. magkasakit ka at hindi ka Mm-mm. na nakapaghanap buhay. Yun Mm-mm. yung ano dito eh. Baka kailangan pag-usapan, ilista, ano yung mga basic needs talaga? At saan kailangang area, kailangan ng paghihigpit ng sinturon Mm-mm. para hindi makasanayan yung panghihiram. Kasi hindi libre yung panghihiram eh, may tubo eh. Mm-mm. Lalo yung Oo. mga loan shark. Naku, grabe.
At saka, Pero alam mo, mm at Ate saka yung Sally, panghihiram, ano? Yung oo. panghihiram, nawawala na yung pagtitiwala sa Diyos. Kung paano ka tatawag sa Kanya at tulungan ka sa ganung bagay. Ah, gusto ko At 'yan. Kasi alam mo, totoo. Kapag halimbawa kapit ka sa pera, hindi mo na napapractice yung tibay ng loob. Kapag umaasa ka lagi doon sa kayamanan, hindi mo na ma-practice yung pagkakaroon ng pananampalataya at tibay ng loob. Minsan kailangan mo yung tibay ng loob para masagupa yung mga imposible, yung mga kulang. Wari, kulang tayo sa pera, kulang sa mga nabili, kulang sa ano. Magtitiis tayo ng konti. Akala natin di kaya, pero kaya naman pala. Minsan naranasan ko ito blessing ha. Gutom kami, apat kami, nanay, tatay ko, ako, tsaka yung kapatid ko na nasa bahay. During that time, wala kaming kahit ano. Ang meron lang kami, isang tasang bigas. Sinain ko na isang tasang bigas pero wala kaming ulam. Ang ganun. Nagpunta ang palengke, 20 pesos lang ang pera ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari yun. Doon sa 20 pesos na yun, namasahe pa ako. May pamasahe pa ako, ginastos ko pa. Eh di nabawasan na yung 20. Nakita ko itong isang nagtitinda ng kangkong. Eh medyo gabi na, sabi niya. Tanong ko, magkano tong kangkong? 10 piso. Kasi kukuha ko isa lang po. Kasi yun na lang natira ko. Bala ko. Natira na lang 10 piso. Maglalakad na pa uwi. Ganun. Sabi niya sa akin, alam mo gusto ko na umuwi. At maglasarado na ako. Kaya ito, kunin mo na lahat to. Binigyan ako, 7. 7 bongkos ng kangkong. Sabi, wala kang pambayad. Sabi ko, hindi, sige. Kunin mo na. Uwi na ako. Kailangan ko na umuwi eh. Siyempre, hindi ko alam kung saan nanggaling. Pero minsan, tatapangan mo loob mo at sasabihin mo, Lord, ikaw bala. Ayun. Nakakain kami nung araw na yon. The next day, maayos, may natira pa. May natira pa para kainin bukas. And then, dumating na yung sweldo, maayos. Umabot. Meron mga bagay na susubukin yung tibay ng loob mo eh. At hindi mo dapat idaan sa puyat. Ganun. at the same time, ano, kumikilos ang Diyos para sa atin. Mm-mm. Without us, no? Without us even knowing how. Mm-mm. Yun yung tinatawag natin na milagro. Yes. Mm. Maraming patunay na yan na kapag ka nakasentro tayo sa ating galing at hindi natin inaano yung ino-acknowledge yung space ni God, Mm. yung sinabi mo kanina na we be founded in faith. Yung Mm. faith which is about believing even the uncertain. Mm. Alam ko yung mga kaagapay natin medyo may mga katanungan tungkol diyan. Sasabihin ay, paano ka naman, paano ba gagawin by faith? Hindi naman by faith makakabili ng manok. Hindi naman by faith makakabili lang. Pero minsan, pagka sinubukan mo, baka magulat ka, baka nga, by faith. Hindi mo wala kang kapera-pera pero mag-aabot sa'yo. Mga ganun. Pero andun yung pagkakataon na matatanong mo sa sarili mo, saan ka ba talaga nakakapit? Sa pera? Yung tulog mo ba? Saan na nagiging payapa? Sa pera o sa Panginoon? Mga ganun. Yun. Yung kalam ng sikmura mo, saan nakasalalay? Sa pagkain lang ba o sa bawat salita ng Panginoong Diyos? Kasi yun din ang naging problema ni Jesus Christ nung tinukso siya ng Diablo sa disyerto. Ayun. Grabe ano? Pero ang dami-daming karunungan na nagagawa kapag matibay ang loob mo. Sana masabi natin dito sa ating kaugapay, tibayan mo ang loob mo. Hindi namin Nawa, alam. Oo. Hindi natin maging sigurado anong tingin exactly. ka sa pag-asa. Lagi kang Yan. aasa. Ayun. Tibayan ng loob. Mga kaagapay, tibay ng loob. Naku. Ito yung Tsaka hingi siya hindi na... ng tulong. Hingi siya ng Mm-mm. tulong, hindi sa pamamagitan ng utang. Baka merong magandang loob Mm-mm. na hahanap siya ng scholarship para sa mga kapatid niya para Oo. hindi yung maging mabigat. Hmm. Or ano yung pwedeng
puntahan niya ng mga kamag-anak niya. Yan. Baka sinosolo no? Mm-mm. May mga bagay na pwedeng ma-explore na Mm-mm. makakatulong sa kanilang Mm-mm. pamilya. Siguradong makakabayad ka, makakaraos ka diyan. Lalo kung meron kang pinagkakakitaan. Kasi maniwala ka, Ate Sally, may mga tao na alam kong walang trabaho, walang kahit ano, nakakaraos sa buhay. Hindi ko alam kung paano nagawa yun, ano. Kana talaga kakaiba eh. Anyway, Ate Sally, kung sakaling may gustong magpa-counseling sa iyo at gustong mag-request ng iyong service, paano ka po makokontak o paano magbibigyan ng appointment sa iyo? Pwede akong i-contact dun sa aking cell number na Mm, 0917 mm, 848 8635. O kaya pwedeng kontakin via Messenger, Sally Ladignon. Yun ang aking mm. messenger name. So, Ayan. meron akong on-site na counseling dito tuwing Miyerkules sa Victory Katipunan sa third Mm, floor ng UP Town Center, center. Oh, Diliman, Quezon City. So, may counseling room kami dyan. yeah. That's great. Ayan. Ayan, gusto mo rin gumamit sa Back to the Bible, walang problema. Oo. Oo. Pwede rin dito sa Back to the Bible. Ano? Ah, by the way, Ate Sally ay isa sa mga naging magaling kong mga naging kaklase. Ayan. You're in good hands pagka nakausap niya yan. Ano? So again, 0917-848-8635. Yan ang kanyang cellphone. Pwede kayo, hindi nagka-counsel sa cellphone. Nagpapa-appointment lang. Ano? Ayan. Oo. Pwede rin sa Pwede messenger niya ring sa Facebook. online. Oo, pwedeng Yan. online. Online. So, Pero set muna appointment. yes, oo, Ayan. para Oo. mag-agree sa schedule. Ayan. At kung sakaling gusto niyo ng face-to-face na counseling at mukhang kailangan niyo ng something na may kinalaman sa financial o kaya may kinalaman sa pagkakaroon ng hidwaan at gusto niyo merong mamagitan sa inyo, pwede niyo rin akong kontakin sa aking phone number. Mag-set kayo appointment sa 0999-579-0049 or sa 0915-3333-299. Ayan. I-rewind nyo na lang itong program para makuha nyo yung number. Ano. Pero willing to help po. Ano. Kami na mga counselors. Ayan. Nako, Ate Sally, meron pa akong isang question dito na sana masagot natin. Ano. Sabi niya, ganito, um, marami pong negative na nangyayari sa buhay namin ngayon. Masasakit at malulungkot po. May mga pagtatanong po ako, ito po ba ay kasalanan? Paano po haharapin ito? Ah, ay maganda to, theological to, Ate Sally. At alam ko, Oo. yung mga pastor na naengkwentro yung mga ganitong tanong. Kasalanan bang magtanong? Kasalanan ba kapag ikaw ay mayroong mga hinaing, daing? At palagay ko naman, isa sa mga bagay ng pagiging tao ay yung kaya nating dumaing. At alam mo, Ate Sally, maski naman sa Bible, si Job, sa Book of Job, siya din ay dumaing. At marami nga rin siyang katanungan sa Diyos, mga katanungan na parang hinagpis. Kasama na yung hinagpis dun sa kanyang katanungan. Minsan yung tanong niya, bakit na lang ako pinabayaang mamatay? Sana nung pinanganak ako, dumiretso na ako sa hukay. Bakit pinahintulutan mo pa akong makita ang pangit at hindi ka aya-aya? Bakit pinahintulutan pang makita ko ang kawalan ng hustisya? Para ano at ako'y nabuhay? Ganun ang mga tanong ni Job, ano? Talagang nakakagimbal. Usually, may mga tanong na ganito eh. Ah, magtulungan tayo, Ate Sally. Paano mo ginawa kapag kunwari iyon? At actually, hindi man tayo talaga immune sa sufferings, sa mga daing o sa masasakit o malulungkot na pangyayari. Mm. Ito ba ay bahagi o resulta ng kasalanan? Pwede Mm. nating tingnan yan
na maaaring yung nangyari na yon kung ano natin, i-explore natin. Ano yung nangyari? Bakit ito yung resulta? Kasi Mm. minsan meron tayong mga desisyon na maaaring may mali at mako-consider natin na ang origin ng ating paghihirap ay konsekwensya Parang, parang nasisisi ng natin yung maling sarili. o Oo. maaaring maling desisyon o Mm-mm. kulang sa gabay. Mm. Pero ang naatatandaan ko ay ganito. Ang Panginoon, hindi niya sinukat si Job sa kanyang mga pagkukulang. Pero ang ipinakita ng Diyos sa kanya ay ganito. Parang ganito, Job, matalino ako. Bibitinin ba kita? Ikaw ba talaga ay papabayaan ko? Sa dami kong kakayanan, papabayaan ba talaga kita? Siguro Ate Sally, naku, inabot tayo ng time. Naku, pero pwedeng mag-pray po tayo at then magko-close tayo from there. Pag-pray natin yung ganitong concerns. Just a short prayer po para sa ating mga kaagapay. Go ahead. Aming Ama sa langit, alam mo kung ano ang nangyayari Mm-mm. sa mga tao. Mm-mm. Alam mo, Panginoon, kung saan dapat maging responsable at accountable ang isang tao. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay sovereign, Panginoon. Kaya anumang pinagdadaanan ng mga tao, napakahalaga para sa iyo ang kanilang pagtawag ng tulong. Walang iba po, Panginoon, na makakapagbigay ng kasiguruhan, ng kasagutan, at ng solusyon sa mga ganitong problema, lalo na po sa aming tagapakinig na dumaranas ng lungkot, ng masasakit na karanasan, Panginoon. Itinatalaga po namin, Panginoon, at ibinibigay sa iyo ang mga ganito pong hinaing. Pang maunawaan nila, O Diyos, kung saan ito nanggagaling. Tuman, Panginoon, ay kasalanan na gawa ng iba upang sila ay magdusa. Hugutin mo po sila, Panginoon, sa kalalagayang yun. Yes. At kung ito naman po ay dahil sa maling desisyon na hindi po na isang guni upang sila ay magabayan, ibalik mo po sila, Panginoon, at bigyan ng direksyon. Ikaw rin, Panginoon, ang siyang magbibigay sa kanila ng solusyon at ng kagaangan upang sila din ay maialis sa ganoon pong pagdurusa. Yes. Ang aming tiwala, Panginoon, dahil namatay ang iyong anak na si Jesus sa krus. Upang tapusin ang anumang pagdurusa o anumang suffering, Panginoon, na mayroon sa buhay. Sapagkat ito ang pangako niya. Lahat ay tinapos na sa pagtigis ng dugo sa krus. Salamat, Panginoon, lubos ang aming tiwala sa pagtatalaga ng mga tao, Panginoon, na ngayon ay mayroong mga problema. Salamat po, O Diyos, sa kasiguruhan. In Jesus' name, Amen. In Jesus' name. Ayan, thank you, Ate Sally. What an inspiring prayer. And thank you very much for being our guest tonight. Naku, bitin na bitin ako. Ang dami pa nating gustong patalakay, ano? Pero mga kaagapay, tandaan ninyo, ang Panginoong Diyos ay mayroong kapangyarihan at kabutihang loob na hindi ka papabayaan. Kaya kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mo, pansamantala lang yan. Darating ang tugon. Darating yun. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Mayroong pagtugon dyan. Dito uli sa Heartline, sa Friday Night Edition, to si Kuya Pilo, kasama ko si Ate Sally Ladignon.
Magkita-kita po tayo uli next Friday sa Heartline. At ang Heartline ay mula Lunes hanggang Sabado, 9:30 p.m. up to 11 p.m. See you soon. God bless po sa inyo lahat. Bless you all. Thank you, Ate Sally. Good night. Good night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.